Magandang araw. Ito ang aming preleksyo ukol sa isang metapisika at isang phenomenolohiya ng pag-asa. Ngayon, ito ang aming thesis. Ang pag-asa ay hindi lamang isang damdamin o isang simpleng paghihintay, kundi isang birtud na nakaugat sa pakikipagkapwa at sa malayang pagtugon sa panawagan ng meron. Sa puntong ito, masasabi natin na ang mga sumusunod ay sumusuporta sa thesis. Una, sinasabi namin ito dahil ang pag-asa ay hindi maaaring umira sa sarili lamang. Pangalawa, dagdag pa, sinasabi natin ito dahil ang pag-asa ay hindi isang kaiklasyon o isang tiyak na kaalaman. At pangatlo, sinasabi namin ito dahil ang pag-asa ay hindi lamang isang pagtangi sa dilim. Ngayon, ito ang aming mga personal na karanasan na naglalarawan sa bawat suportang punto. Una, upang ilarawan ang unang punto, isipin ang isang taong nawala ng mahal sa buhay. Sa kabila ng kanyang pagdadalamhati, patuloy siyang naglilingkod sa kanyang komunidad. Pangalawa, bilang halimbawa para sa ikalawang punto, isipin ang isang artistang biglang nawala ng inspirasyon. Sa halip na sumuko sa kawalan ng pag-asa, patuloy siyang naghahanap ng bagong paraan upang ipahayag ang kanyang sining na nag-i-eksperimento sa iba't ibang medium. Pangatlo, naranasan ko mismo o namin ang isang panahon ng matinding pagsubok sa aming buhay. Sa halip na magkulong sa dilim ng kawalan, pinili naming bumaling sa liwanag. Ito ang ibang valid na pagtutol sa argumento. Una, gayunpaman maaaring sabihin ng ibang tao na ang pag-asa ay isang ilusyon lamang. Pangalawa, maaaring igiit ng iba ang pag-asa ay isang posibong paghihintay lamang. At pangatlo, o kung maaring sabihin na ang pagbawi ng liwanag ay isang pagtatangkang takasan ang dilim. Ngayon, ito ang ibang mga palaisip ay nag-aangkin sa isang tunog. Una, sa unang pagtutol, sinasabi natin na ang pag-asa ay hindi isang ilusyon. Pangalawa, sinasagot namin na ang pag-asa ay hindi isang pagsibok o paghihintay kung ito ay sinasamahan ng aktibong pagsisikap ng nabaguhin. Pangatlo, sinasabi namin na ang pagbawi sa liwanag ay hindi isang pagtatakang takasan ng dilim. Ang mga ilustrasyon o mga halimbawa. Una, isipin ang isang taong may malubhang sakit. Sa halip na sumuko sa kawalan ng pag-asa, patuloy siyang naghanap ng paraan upang gumaling. Pangalawa, isipin ang isang taong nawalan ng trabaho. Sa halip na ipakulong sa kawalan ng pag-asa, patuloy siyang naghahanap ng bagong oportunidad sa pagtrabaho. At pangatlo, isipin ang isang taong nakaranas ng isang personal na trahedya. Sa halip na magkulong sa dilim ng kawalan, pinili niyang bumaling sa liwanag. Ngayon, ang aming konklusyon, sinasabi natin na ang pag-asa ay hindi lamang isang damdamin o isang simpleng paghihintay, kundi isang birtud na nakaugat sa pakikipagkapwa. Ito ay isang paglalakbay na may kasamang pagsubok, ngunit sa pamamagitan ng pag-ibig at pananalig, kaya nating harapin ang mga pagsubok na ito at angkinin ang liwanag ng pag-asa. Sariling pananaw sa mga sagot. Una, ang pag-asa ay hindi isang bagay na basta lamang nating tinatanggap. Ito ay isang bertud na kailangang linganin at gayunpaman ay sa ating buhay. Ang pag-asa ay hindi isang bagay na nasilalay isang sariling pagsisikap. At pangatlo, ang pag-asa ay hindi isang bagay na nagtatapos sa sarili. Ito ay isang payagan upang makaibagi sa pagpamalantaya sa iba. Ngayon ang aming aplikasyon, una sa aking relasyon ay magtiwala upang magbigay daan sa pag-usbong sa kanilang buhay. Pangalawa, sa aming pagsubok, sisikapin naming manatiling bukas ang aming posibilidad sa iba. Pangatlo, sisikapin namin na maging instrumento ng pag-ibig at katarungan. Yun lang po, maraming salamat.